Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga, dyan sa Mexico, sa labas ng bansa. Muchas gracias, amigo. Okay po, ako'y magpasalamat muna po ng taos puso sa mga subscriber ko, mga followers po na patuloy po na nagtangkilik po sa aking YouTube channel. Ito, bagamat ito'y bago lamang po at ako'y nag-umpisa pa lamang, sana po ay ako po yung tulungan nyo na lumaki po ang aking YouTube channel. Okay po, mayroon na pa akong mga video po for decoding, analyzing sa mga treasure hunting or mga treasure markers, symbols, and markers mga katiits. Pwede kayong pwede akong mag-decode at padala nyo po yung mga picture sa akin for decoding and analyzing sa aking YouTube channel, sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung profile ko po doon ay naka-sunglass po ako doon, sunglass. So, piliin nyo po yung naka-sunglass at doon nyo po ipadala yung mga picture nyo for decoding and analyzing. Okay po, tuloy na po tayo dito sa isang nakapagtataka pong operasyon sa mga high-rise mountain, sa mga matataas o matatarik, o sa mga tuktok ng bundok. Bakit mayroon po mga heavy equipments po dyan sa inyong lugar? Okay, obserbahan nyo po sa inyong lugar po dyan sa Bukidnon, sa Mindanao, dyan sa Davao, o saan yung mga high-rise mountain, dyan sa San Mateo, dito sa Quezon Province, Baguio, or dito sa Luzon, yung mga mataas po na lugar. Mga katiis, mga kaibigan, kung may napapansin po kayong mga heavy equipment dyan sa bundok na yan, sa taas na area, ay ano pong mga klaseng projects po dyan na mayroon, bakit nandyan sa tuktok ng bundok mga katiis. Ang alam po natin yan, pamaganyan mga nandiyan mga may heavy equipment sa bundok ay sa pong dam project po. Mukhang madalas naman po yata ang dam project po sa ating bansa. Baka iba naman po yung project po, iba naman po yung operation po ang mayroon po dyan sa inyong lugar. Pansin niyo po sa inyong lugar, baka ito'y malapit po sa inyo at napapansin niyo po bakit nandito po ito sa mataas na lugar at sa mataas na bundok. May mga heavy equipments po dito na napapansin niyo mga katiits. Okay po, para sa inyong kalaban po mga katiits, ano po yung bunker deposit? Ano po yung mga big deposit na yan po ay ngayon po ay binabalik-balikan po ngayon ng Japanese, Koreano, and Chinese mga katiits. Okay po, yung sinasabi mga katiits na small deposit ay minsan mga katiits ay yan ay nakalagay lamang sa mga kuweba, sa mga di gaanong malalim na hukay mga katiits. Yung mga siguro mga katiits, yung mga panahon na yon nung kasagsagan ng giyera at nung dumating na yung Amerikano, ay kanya-kanya na pong tago po ng mga gold bar, kasi nga yung mga gold bar, mga iba't ibang klaseng gold bar at mga jewelries na galing sa ibang bansa yan, dahil nga di ba nag-looting po si General Yamashita noon at dinala sa Pilipinas yung dahil pinakahuling sana ang Pilipinas bago nila dalhin yan sa Japan. Mangyari ay nung tumulong sa atin yung Amerikano, nagka-litsi-litsi na po yung pagtatago po nila ng mga nakuha nilang mga iba't ibang wealth po na sa ibang bansa mga katiits. Kaya minsan yung mga napapansin po dito na may mga nakakuha po natin ng mga treasure hunter, may mga tatak na Burma, may Sumatra, may mga iba-ibang klaseng gold bar na hindi po talaga galing sa atin o kung hindi galing sa labas po ng ating bansa sa Pilipinas. Ito po mapapansin, kung napapansin niyo po mga katiits,
Ang ginagawa po ngayon ng mga tiis, ang mga ganyang heavy equipment na sa mataas ng bundok ay gumagawa muna sila mga tiis ng daan mga katiits. So, itong klaseng daan mga katiits ay talagang yung kasya lang po na pwedeng daanan po ng pwedeng easy access po na pwedeng maghakot po ng gold bar mga katiits. Tinatawag nila ng bunker, deposit ng gold bar mga katiits. So, unang-una po ang ginagawa po nila yan ay kalsada. Gagawa po sila talaga ng kalsada at kanya pong pinaka-access po yan bago nila hukayin yan. Kaya napapansin niyo po ngayon na sinisira na po nila ngayon yung mga markers, big boulder markers deposit, big boulder signs deposit mga katiits. So nakapagtataka kung bakit kanilang sinisira yan. Minsan tinatabunan nila yan, binibiyak nila yan bago nila iwanan, bago nila umalis nang makuha na po yung kanilang pakay dyan na nakadeposit na milyon, billion po ang halaga ng mga nakadeposit na dyan sa bunker deposit mga katiis. So, ito po mga katiis, yung item sa mga katiis, bago nila yan tinatago, inuhukay po nila yan, so bihira lang yung sa mga kuweba. Yung sa mga kuweba mga katiis, yung sa may mga 40 piraso, 30 piraso, mga ano na yung mga katiis siguro, mga Japanese soldier dyan, Chinese soldier o mga Korean soldier siguro, yung kung saan na lang dinadala yung mga medyo di na magano karamihan, maliit lang po na volume po, yung mga nakikita minsan natin dyan sa mga cave, sa mga kuweba, or iba minsan ay inuhukay na lang po ng mga di na gano'ng kalalim, minsan tagi 1 metro na lang, at gumagawa na lang sila ng marker tulad ng mga nyog, mga punong kahoy, at lalagyan po nila ng signs and symbols na para sa pagbalik po nila nung humupa na po ang gira, ayun. So marami po ang bumalik po ng mga Japanese, marami po bumalik ng mga Amerikano, hindi lang Japanese, Koreano, and Chinese mga katiits. So ito po mga katiits, itong big boulder para sa inyong kaalaman ay mayroon na po yung mga trap mga katiits. At ito po nga sabi nga itong mga mayroon na po silang sinisirang mga big boulder markers, big boulder signs mga katiits bago po nila yan hukayin talaga mga katiits. So ibig sabihin mga katiits, alam na nila yan kung saan banda at para malis na yan sa mga tao mga katiits na nakapansin po kung ano yung ginagawa po nila dyan sa mataas na lugar mga katiits. So ito po mga katiits, ito po ang strategy po ngayon ng mga Japanese, Korean, Amerikano at Chinese mga katiits sa pagkuha ng big boulder deposit, ang big deposit na mga gold bar mga katiits. So kung halimbawa mga katiits, yung kung saan po nila hinukayan o halimbawa sa norte, mayroon po talaga yung mga booby trap, may bomb trap yan, may mga poison yan na nilalagay nila. Minsan nga ay pinapasabog pa nila yung entrance na kanila pinapasukan para lang hindi na mapansin na may pintuan pala, may tunnel pala yan. At sa paglipas po ng panahon ay yan ay madadamuhan na yan, magkaroon na po ng mga kahoy-kahoy dyan na tumutubo, hindi na mapapansin dyan na mayroon palang tunnel yan sa area na yan. So minsan nahukay po ng mga ka-treasure hunter natin yan, minsan napapansin po, at minsan po ay delikado talaga po yan. Pag malaki na po ang deposit na yan, ay mayroon yung bomb trap, may mga water trap, may danger na po talaga yan yung area na yan mga katiits. Yes, hindi basta-basta po kasi yan makukuha dahil nga ay malakihan ng deposito yan mga katiits. So anong ginagawa po mga katiits ng mga nagre-retrieval po? Binabalikan po ngayon ng mga Japanese, Amerikano, Chinese and Korean. Kung halimbawa ang entrance nila po ay pointing north, uhukayin po nila yan sa south po, opposite po
ang kanilang retrieval. So, ang unang nila, inaalis po nila yung mga marker, yung mga big boulder marker, big boulder sign. Then, saka sila maghukay sa opposite mga ka-TH. Inuhukay po nila ng opposite side yung kanilang pakay, yung kanilang items mga ka-TH. Dahan-dahan po nila yan ini-script. Dahan-dahan po nila tinatapyas yung opposite side. Halimbawa, kung yung entrance nila noon at bago nila tinago ay norte, sa south po sila mag-operate mga ka-TH. So, ganyan po kadali kung bakit napapansin po natin ang bilis po nila makuha yung items. Minsan 1 buwan, minsan 2 buwan. Matagal na po yung 3 buwan mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, maraming salamat po. Sana po nakakuha kayo ng kaalaman at don't forget to subscribe yung bago pa lang sa aking YouTube channel. At saka don't forget to hit the notification bell button para update po kayo sa aking mga YouTube video pang ipapalabas mga ka-TH. Muli mga ka-TH, maraming salamat po sa inyo at sa walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Maraming salamat talaga sa inyo mga ka-TH. God bless us always mga ka-TH.